Kikinig ng salita ng Diyos. Tumayo po tayo lahat at buklatin natin ang ating mga Biblia. Dito tayo sa 1 Corinthians chapter number 2. 1 Corinthians chapter number 2. Yung mga bisita natin, pakitabihan nyo sila para ma-share nyo po yung mga Bibles ninyo. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. We're beginning reading on in verse number 14. Sabay-sabay po tayo. 1 Corinthians chapter number 2, beginning from verse number 14 to 16. Okay, so pakiusap po lang, wala na pong lalakad-lakad. Wala na pong nagkukwentuhan. Off your cell phones, please. I-focus natin yung ating mga puso, yung ating mga isip sa pakikinig ng mensahe ng Diyos. Tandaan nyo, hindi ko ito mensahe. Ako po ay instrumento lamang ng Diyos. Amen? So, nandito tayo. Wala tayong ibang sadya kundi makinig ng salita ng Diyos. Okay, nandiyan na ba kayo? Okay, basahin natin sabay-sabay. Verse number 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Pag-usapan natin ngayon, the natural man versus spiritual man. The natural man versus spiritual man. Okay na? Nakikinig kayo mga kapatid? Wala nang malikot. Makinig tayo. Okay, ulitin ko, wala na pong magbubukas ng cellphone. Tapos wala nang lalabas-labas except kung may mga sakit kayo, ay madali kayo mag-CR. So medyo umikot lang kayo para hindi kayo makadistract. At walang magkukwentuhan, hayaan natin ang Panginoon ang makiusap sa atin. Amen? Okay, tayo po'y manalangin. Lahat po nakayuko, nakapikit. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat ngayon pong umaga. Thank you sa pagdala niyo po sa amin po mga minamahal na bisita. At mga anak ninyo, salamat po sa pagdala niyo po sa kanila. At kami po ay sama-sama ngayong upong umaga na mag-worship, Panginoon, sa inyo in truth and in spirit. I beg you, O God, so to please forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness, O God, and give us wisdom to understand your word or your words, O God, and please make us humble. Give us joy to receive your words, O God. At meron po kaming mga bisita, please, kayo po ang nagdala sa kanila, please, iligtas niyo po sila at magkaroon sila ng malinaw, Panginoon, na sumunod sa inyo in water baptism. At asahan niyo po na lahat po ng papuri ay babalik po namin sa inyo, for thou art worthy to receive it, O God. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige, pwede nang umupo. Everybody sit up properly. Umupo na maayos. Dito pong tingin para tayo po ay makapakinig na maayos. Amen. Okay, so yan pong pag-uusapan natin, the natural man versus the spiritual man. Now, una, makinig na po. Dito na po lahat ang tingin para makatanggap tayo ng blessing ng Diyos. Amen? Now, itong binasa natin, 1 Corinthians, ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Ito po ay sulat niya sa mga Kristiyano o dun sa church, the Baptist Church at Corinth. Nakikinig kayo mga kapatid? No? Ang Corinth po ay isang tinatawag na it was a major cosmopolitan trade center na tinatawag.
Pag sinabi nating cosmopolitan, it means very worldly. Nakikinig kayo mga kapatid? Napaka-worldly ito na lugar. Oo. So nandoon lahat ng iba't ibang mga worldliness. It might be, mga kapatid, nandoon yung drugs, nandoon yung mga kaya nga dito nagsamay din si Apostol Pablo dito yung mga idolatry, mga ganong kaso, mga kapatid, pakikiapid. Yan, nandoon po. Kasi itong lugar na ito, it was a city of a seaport in a major of trade center. O sentro ito ng business. Alam niyo naman, pag may mga, nandyan yung mga business, sentro ng business, nandiyan lahat ng uri ng tao. Pag sentro ng business, nandiyan lahat ng pera. Nakikinig? At alam nyo naman, pag nandyan ang pera, nandyan din yung iba't ibang uri ng kasalanan. Nakukuha nyo ba yun? O tinan mo, pag yan ang sentro ng business, nandyan yung pera, nandyan yung tao, nandyan din yung iba't ibang uri ng tao. Naunawan nyo ako? Ha? So, nandiyan yan. Hindi mo yan maiwasan. Bakit? Sentro kasi yan. Kaya, diyan sa lugar na yan ay merong tinatawag na idolatry. Diyan sa lugar na yan, merong tinatawag na immorality. Nakikinig tayo? Sabi ko nga sa inyo, pag nandyan ang pera, nandyan palagi yung immorality. Ano ba nyo? Nandiyan yan. So, ang nakakalungkot dyan, pag nandyan ang pera, nandyan ang immorality, at ang nakakalungkot dyan, mga kapatid, yung immorality, sa halip, alam natin, yan ay hindi normal, at yan ay abnormal na kalagayan, mga kapatid. Immorality is abnormality. Did you get me, mga kapatid? Immorality is abnormality. Ha? Naunawa nyo sinasabi ko? So pag nandiyan ang pera, sentro ng mga business o businesses, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, sentro rin ng iba't ibang kasalanan. Sentro din ng iba't ibang kasalanan. Kamakailan ito awan ko sa inyo pero nabasa ko lang naman ito. Kamakailan, merong ni-raid na dito sa atin. Saan ba yun? Magsaysay? Magsaysay? Ni-raid na ano yun? Pasugalan. Tama? Pasugalan ba yun? Pasugalan. Meron lang ako babasahin sa inyo. Ni-raid na pasugalan, ito ngayon, sabi nila kay Mayor. Wala akong kinikilingan dito para lang makita nyo. Para makita natin, yung binabasa natin sa Biblia, maging sa kapanahunan natin ay aktual na makikita mo. Kasi kung ano ang uri ng tao ng panahong ito, ganun pa rin naman ngayon sa panahon natin, makasalanan pa rin. Nakukuha nyo ba yan? Sabi nila kay Mayor Magalong, eto sabi nila, utot mo Magalong, matagal na ang mga pasugalan na yan, alam mo yan, malaki ang kickback mo sa mga yan, kasama ng mga tao mo. Gusto mo, pangalanganan natin. Alam na alam mo ang mga pasugalan diyan, kasama sa Dampa, sa Ligarta, Otek, Bukawkan, at marami pa. Isama mo pa ang Bingo Plus sa Center Mall, SM at Marcos Highway. Naging pulis ka at ngayon ay mayor na, kaya kabisado mo na pati ang paikutin ang taong bayan. Ay ako naniniwala ko mga kapatid, lahat ng politiko,
Mga ano yan? Kurap. Ngayon kung meron man, salamat sa Diyos. Kung hindi, kung merong hindi. Sabi nila, ngayon mag-order ka na naman na ipatigil ang mga yan, pero 2 weeks lang, magugutom ka na naman. Pati mga tao mo, pero 2 weeks lang yan. Sabi nila sa kanya, mukha mo, Benji Magalong, public servant. Agaan mo tayon. May good governance ka pang nalalaman. Bulok ka rin naman. Which is, mga kapatid, kita ng tao yan. Nakikinig tayo, mga kapatid. Kaya alam nyo, ang mga politicians natin, they are not the hope of our country. The hope of our country is Jesus Christ. I hope nakikinig tayo, mga kapatid. Kaya mahalaga yung pagpunta natin sa simbahan. Naunawan natin, mga kapatid, mahalaga ang pagpunta natin sa simbahan. Bakit? Dito tayo ini-educate, mga kapatid, ng tinatawag na Bible education. Godly education. Huwag lang tayong mag-isip, kapatid. Nais kong malaman, ipaabot sa inyo, sabihin sa inyo, kayo mga minamahal namin mga bisita ngayong umaga, hindi kayo nandito sa isang simbahan na puro relihiyon ang pinag-uusapan. Hindi po. Nandito kayo sa simbahan na ito, mga kapatid. The Baptist Church of PMA, simbahan na ang sinasabi sa inyo ay purong salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya ko lang binabasahin sa inyo ito para i-connect sa inyo what is happening noon, panahon nila Kristo, ay nangyayari pa rin sa atin panahon, sa ating kapanahunan. Sapagkat iisa lamang ang uri ng tao, mga kapatid. Ano yun? Makasalanan. Nakikinig? Kaya ngayon, mga kapatid, kaya ang pinakamaganda talaga, punong-puno tayo ng ganyang problema sa ating bansa. Ano yung kailangan natin? Mag-focus tayo sa Panginoon. Okay? Makinig tayo, ma-educate tayo ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, napakaganda itong pag-uusapan natin. So that's the place where this Corinth place, kung anong uri ito, mga kapatid. So itong simbahan dito ay punong-puno din ng tinatawag na Gentile people, katulad natin. Hindi tayo Hudyo, kabilang tayo sa Gentiles na tinatawag. So, ito'y sulat ni Apostol Pablo dito para ayusin yung mga problema dito kasi some of their members are involved in idolatry, involved in immorality, and it might be marami pang iba. So, sumulat si Paul dito, katulad ng itong sulat na ito, para ipadala sa kanila, para isolve yung mga problema doon sa church. Kung ano ang tamang solusyon. At, alam naman natin, mga kapatid, kung ang tao noon, katulad nila Apostol Pablo, ay kurap pa rin hanggang ngayon. Kaya makita nyo, dito na lamang sa ating bansa, ay grabe ang society natin. Napakakurap ang ating society. Napakakurap ang ating gobyerno. Nakikinig tayo? Kaya ngayon, ano ngayon ang dapat nating gawin kung napapaligiran tayo ng kurap na society? Kanina sinasabi ko sa inyo yan. Ngayon, ano ang solusyon, mga kapatid? Maunawaan natin ano ang kalagayan natin na totoo pag tinanggap natin si Kristo. Naintindihan? Amen. Ano ang totoong kalagayan natin pag tinanggap natin si Kristo at ano ang totoong kalagayan ng isang tao na hindi tumanggap kay Kristo? Alright, so makinig na maigi. Una, ano ang ibig sabihin ng natural man? Nakalagay dyan, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. For they are foolishness unto him,
neither can he know them because they are spiritually discerned. So pag sinabi nating the natural man, natural, yung natural na tao. Okay? Nasusundan niyo ba ako? So pag sinabi mong natural na tao, ang ibig sabihin nito is the lower or bestial nature. The lower or bestial nature. Okay, nakukuha niyo ba mga kapatid? Pag sinabi nating bestial nature, bestial, ibig sabihin relating to beast, hayop. Tumutukoy yan sa hayop. Lacking in intelligence or reason. Lacking intelligence or reason. Ibig sabihin, kulang siya sa katalinuhan sa Diyos. Amen? Kulang siya. Wala siyang talino, wala siyang kaalaman patungkol sa Diyos. Kaya nga, another meaning for the word, definition for the word bestial, it means animalistic, makahayop, having or showing the nature and appetites of a lower animal. It means fleshly, sensual, barbaric, cruel, heartless. Nakikinig? Heartless. Walang puso, sensual. Ibig sabihin, napaka-lasting ito, malaswa, hindi maganda, barbaric, alright, cruel, naintindihan natin, fleshly, makalaman. Okay, nakikinig? That is the natural man. Meaning, in other words, that's the old man. Ibig sabihin, yan yung kalagayan ng isang tao na wala pang tinanggap na Jesucristo sa puso. Amen! Yan yung kalagayan, totoong kalagayan ng isang tao na wala pang tinanggap na Jesus Christ sa kanyang puso as His or her Lord and Savior. Kaya makita nyo dyan, ano nakalagay dyan? Receive it not the things of the Spirit of God. Hindi makatanggap, for they are foolishness unto Him. Kamangmangan. Okay, naunawan niyo ba? Ibig sabihin, parang ano yan parang bingi yan na kahit kumanta ka, mga kapatid, hindi niya ma-appreciate yung music. Bakit? Bingi. Kaya ang taong walang tumanggap kay Kristo, bingi pagdating sa Diyos na bagay-bagay. Bingi. Nakuha niyo yun? Naunawa niyo ba yung salitang bingi? Naintindihan niyo ba yung salitang bingi? Pag bingi, walang marinig yan. Kaya nga, yung taong hindi tumanggap kay Kristo, bulag din yan. Spiritually blind. Bakit? Anong bumulag? Sin. Naintindihan? Anong bumulag sa atin mga kapatid? Bakit hindi natin makita ang Diyos? Bakit hindi natin maunawaan ang Diyos? Sin. Sin. Kasalanan. Amen. Ano ang pumutol sa ating personal relationship sa Diyos? Sin. Nung araw, si Eva at si Adan, maganda pa, hindi pa sila sumusuway sa Diyos. Ang ganda na yung relationship. Magkasama pa sila doon sa Garden of Eden. Pero nung sila ay nagkasala, mga kapatid, naputol yung kanilang magandang fellowship sa Diyos, ang tao ang Diyos sa tao. Anong pumutol? It is the sin. Amen? Kasalanan. Kaya yung kasalanan na yan, mga kapatid, yun ang bumulag sa atin para hindi natin makita sa Diyos. Yung kasalanan na yan, yun ang nagbigay sa atin ng pagkabingi. Naintindihan natin? Kaya tignan mo yung tao, tignan mo, i-share mo si Kristo, i-reject ka. Tama? The natural man rejects God and cannot understand truths from God's Spirit. Nakikinig mga kapatid? From God's Spirit.
the line of communications are broken. Yung linya ng communication sa Diyos sa isang natural na tao sa Diyos, kapatid, ay putol. Putol. Kaya makita nyo, hindi makapakinig yung natural na tao. Naunawan nyo? Naintindihan natin? Tingnan nyo mo na maigi. Sharean mo ng Bible pag tatawanan ka. Nakuha nyo? Mga tuka sa mga bahay-bahay, magsishare ka lang ng gospel, babalibagan ka ng pintuan. Di ba? Si-share mo si Kristo, lalayasan ka. Di ba? Magsishare ka kay Kristo, biglang may gagawin. Nakuha nyo ba yan? Di ba? Kaya makita nyo, kami, madalas namin maranasan yan. Bakit? Katulad nung nakaraan, andun kami sa Mindanao, andun kami sa airport, nag-share ako sa mga mga nakaupo eh. Nagtatrabaho sa airport, total nakaupo lang naman sila eh. Share ako, nakikinig naman, mamaya-maya, sabi nung isa, ay, kami, Muslim kami. Ganito, ganyan. Sabi ko naman sa inyo, hindi natin pag-uusapan ng relihiyon eh. Meron ba akong binanggit? Sabi ko, and then mag-pray lang tayo. Sabi ko gano'n. Mabuti sumunod yung isa. Nung sumunod yung isa, pagtanggap kay Kristo, sumunod na rin yung dalawa. So merong 3 sumunod kasi 5 yata sila yun o 6. So makita niyo mga kapatid, hindi maintindihan ang tao. Naunawan niyo ba yun? Barbaric ang tao pagdating sa Diyos. Alam niyo ba na maraming ignorante, wag na kayong pumunta sa mga sulok-sulok, dito lang mismo sa city. Dito lang mismo sa siyudad ng Baguio, napakaraming mga tao ignorante kay Kristo. Naintindihan natin? Kapatid, dito na lamang sa tabi. Maraming mga uneducated pagdating sa Bible. Huwag na tayong lumayo. Huwag na kayong pumunta doon sa pinakasulok-sulok ng mundong ito. Dito lang mismo, sa Kias mismo. Amen. Dito lang sa Kias mismo. Doon lang, dyan lang sa Bubon, dyan lang sa Itogon, dyan lang sa Ukab, dyan lang sa saan man kapatid na lugar. Mas maraming tao na uneducated tungkol kay Kristo kaysa well-educated tungkol kay Kristo. Mas marami, sa totoo lang. At maaring isa ka dito. Isa ka dito mga kapatid. Kayo tignan nyo rin. Maging kayo mga matatagal na dito, hindi rin kayo masyadong nakakaunawa. Alam nyo kung bakit? Sabi nyo, tumanggap kay Kristo. Pero bakit hindi kayo nakakapag-attend ng hapon? Di ba? Nakikinig ba kayo? Kaya ko kayong ituro isa-isa. Di ba? Amen. Ibig sabihin mga kapatid, mag-ingat ka, baka natural man ka. Anong ibig sabihin ng natural man? Anong sabi ng Biblia? Receive it, not the things of God. Amen. The natural man receive it, not the things of God. Things of the Spirit of God. Bakit? Pagka inaralan mo ng salita ng Diyos, anong sabi ng Bible? They are foolishness unto Him. Amen? Kamangmangan sa kanila ito. Tinan nyo ito mga kapatid ha? Tinan mo, aralan mo ng Bible, lalayasan ka. Amen! Share mo ng Bible, lalayasan ka. Share mo ng Bible, biglang may gagawin. Share mo ng Bible mga kapatid, ibabalibag sa iyo yung pintuan. Share mo ng Bible mga kapatid, mumurahin ka. Ako dami ko ng karanasan tungkol sa ganyan. Bakit? That's the natural man. Bingi yan pagdating sa Diyos. Amen? Bulag yan pagdating sa Diyos. Putol yung kanyang the lines of communication was cut off. It was broken. Nakikinig tayo? Kaya nga sabi ng Biblia, tungkol sa Diyos, pag pinag-usapan tungkol sa Diyos, foolishness sa Kanya. Ano ang ibig sabihin ng foolishness? It means kalokohan. Kalokohan. Ha?
Nakakalungkot kalokohan. Nagkakaintindihan ba tayo? Akalain mo kapatid, ang Diyos para sa Kanya ay kalokohan. I-invite mo sa church na katulad nito, kalokohan. Naku, wala kang panahon dyan. Doon ka na lang sa kabila. Tama, naunawan niyo ba yung mga kapatid? Sino yun? That's the natural man. And then ano sabi ng Bible dyan? Sabi ng Bible, neither can he know them. Wala silang pagkaalam because they are spiritually discerned. Anong ibig sabihin ng spiritually discerned? Ibig sabihin mga kapatid, patay sila. Hindi sila makaunawa spiritually. Bakit? Because they are spiritually blind. Amen? Spiritually blind sila. Bulag sila. Putol. Bingi na. Bulag pa. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya makita mo, mag-ingat kayo. Sabi ko nga sa inyo, mag-ingat kayo. Bakit hindi tayo nakakaunawa? Hindi natin, wala silang kakayanan na tanggapin ang katotohanan. Amen? Wala silang kakayanan. Bakit? Kasi ang katotohanan para sa kanila is foolishness. Do you understand? Kamangmangan. Kaya nga sabi ng Biblia, yung mangmang, anong sinasabi niya? There is no God. Amen? The fool had said in his heart, there is no God. Sinong nagsasabi na walang Diyos? Fool. Amen? That's right. Fool. Anong sinasabi ng fool? No God. Amen? No God. Sino may sabi na walang Diyos? The fool, kapatid. Kaya nga, nakakalungkot, nakakatakot pag hindi mo, wala kang saya na tumanggap ng salita ng Diyos. Pag wala kang saya, wala kang kasiyahan sa pagtanggap ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, you are fool. You are fool. Amen? Kaya nga dito sa simbahan, there is no entertainment in this church. Hindi tayo namimigay dito na punta ka sa church, may isang bigas ka na matatanggap. Punta ka sa church, meron kang matatanggap na groceries. Punta ka sa church, may matatanggap ka na 500 pesos. Wala tayong ino-offer na ganyan dito. Sapagkat ang ino-offer natin dito ay masigit sa 500 pesos. Ang ino-offer natin dito ay masigit sa groceries, kapatid. Ang ino-offer natin dito ay masigit sa 1 kilong bigas because we are offering in this church is Jesus Christ. Ano sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So anong meron dito sa simbang ito, kapatid? Truth. Anong meron sa simbang ito na pwede nating i-offer sa tao? Jesus. Amen. Yan ang kailangan natin. That's the natural man. The natural man is the old man. Nakikinig tayo? Buksan natin yung Bible natin. The old man. Ephesians 4:22. Come on, quickly. Ephesians 4:22. Buklat. Ephesians 4:22. I hope nandiyan na kayo. Amen? Anong sabi ng Bible dyan? Verse number 20 muna. Verse number 22. That ye put off concerning the former conversation the old man. Alright? Anong ibig sabihin ng old man? May explain ko sa inyo yan. Yan yung tinatawag na natural man. Yan yung hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. Yan yung nagsasabi na ang Diyos ay kalokohan. Amen? Sinong nagsasabi? The old man. Sino yung old man? The natural man. Anong klase ito? Which is corrupt. Amen? Corrupt. Corrupt yan. Bulok. Amen? Walang Diyos. Kaya makita nyo yung mga politician natin, alam mo, nakakaawa talaga mga politician natin. Bulok talaga sila. Ano? Grabe yung talaga. Wala na silang nararamdaman na hiya, mga kapatid. Grabe ka talaga. Magnakaw hanggat bottomless ang kanilang pagkakurap. Bottomless ang kanilang pagkagahaman sa pera. Amen?
Naaawa yung habag nila sa, sa tao, kapatid. Makapagnakaw lang, that's it. Okay na sa kanila yon. They are so corrupt. Corrupt according to the deceitful lust. Nakikinig kayo mga kapatid. Ano yan? That's the old man. Kaya anong sabi ng Diyos dyan mga kapatid? Put off. Alright? Nakuha niyo mga kapatid. Mamaya, pupuntahan natin yan. Another verse, Colossians 3:9. Colossians 3:9. Patungkol sa old man. Ano sabi ng Bible dyan? Colossians 3:9. Alright, nandiyan na kayo. Verse number 9, ano sabi dyan? Let's read together. Lie not one to another. Huwag magsinungaling sa bawat isa. Seeing that ye have put off the old man with his deeds. Tingnan nyo ngayon mga kapatid na, sino yung sinungaling? The old man. Ano yung old man? The natural man. Ano yung natural man? Yun yung walang Kristo. Amen. Kaya kung may Kristo ka na, dapat huwag ka nang magsinungaling na magsinungaling. Nakakapagsinungaling naman tayo. Pero huwag mong gawing buhay mo yung kasinungalingan. Di ba? Naunawan niyo ba yung mga kapatid? That's the old man. Naintindihan niyo? Now, let's go to the spiritual man. Yung spiritual man, ang ibig sabihin niyan, kapatid, ay yung tumanggap na kay Kristo. Amen? Mababaw lang ito mga kapatid, itong mensaheng ito, pero pundasyon ito, foundation ito mga kapatid. Foundation itong pinag-uusapan natin. Pag hindi nyo maunawaan ang pundasyon nyo kay Kristo, hindi kayo mag-i-enjoy kay Kristo. Ulitin natin. Ulitin ko yung sinasabi ko. Pag hindi nyo naunawaan yung foundation natin kay Kristo, you will never enjoy living in Christ. Amen. Now, anong sabi ng Bible dyan? Back to our text. Balik tayo doon sa text natin, 1 Corinthians. Anong sabi dyan? Anong sabi ng Bible? Verse number 15. But, come on. But he that is spiritual. Ibig sabihin ng spiritual, yan na yung totoong tumanggap kay Kristo. Amen? Ipakitaas nga ng kanang kamay nyo kung totoong tinanggap nyo si Kristo. Tinanggap niyo na ba si Kristo? Raise your hands. All right. Okay, makinig. So, pag tinanggap mo na si Kristo, you are a spiritual man. Thank you. You are a spiritual man. Ibig sabihin, merong inilagay ang Diyos dyan na new man. Amen. Ibig sabihin ng spiritual, it means non-carnal. Non-carnal. Ibig sabihin ng carnal, worldly, makamundo. Pero kung tinanggap mo na si Kristo, ikaw na ngayon ay spiritual man. Ikaw ngayon ay new man. Amen? Amen? Not sensual. Ibig sabihin ng spiritual is not sensual. Ibig sabihin, meron ka na ngayon tinatawag na divine nature. Amen! Hindi kayo natutuwa na meron kayong divine nature. Ibig sabihin, meron tayong maka-Diyos na pagkatao. Kapatid, hindi tayo karapat-dapat na magkaroon ng maka-Diyos na pagkatao because we are sinful men. We are so sinful. Amen? Alam niyo kung anong katapat natin? Impyerno. Pero ngayong tinanggap na natin si Kristo, nilagyan tayo ng Diyos ng divine nature. Anong klaseng nature? Maka-Diyos na nature. Spiritual man pertaining to the renewed nature of man. Na kung tawagin is spiritual life. Not material. It is not fleshly. The new man
Now, let's go to 2 Corinthians 5:17. Alright, 2 Corinthians 5:17. Lahat, buklat. Kahit memorize nyo ito, mga kapatid. Let's go to 2 Corinthians. Kasi maganda ito. Alright. Nandiyan na kayo. Amen. Buklat. No sleeping. Alright. Basahin natin. Therefore, if any man be in Christ. Sandali muna. Sabi dito, nakita nyo dito, conclusion nito. Anong sabi dito? Sino mang na kay Kristo na? Ibig sabihin, sino mang tumanggap kay Kristo na? Kung tinanggap mo kay Kristo, na kay Kristo ka na. Nakuha niyo yun? Amen. Kung tinanggap mo si Kristo, na kanino na tayo? Na kay Kristo na tayo. Ito na ngayon, napakaganda ito. Amen. Kung na kay Kristo ka na, mga kapatid, He is a new creature. Wow. Amen. Sabi ng Bible, ikaw ngayon ay bagong nilalang. Sino ang nagbago sa'yo? Kristo. Kailan ka binigyan ng bagong pagkatao, kapatid? Divine nature. New creature. Kailan? Come on. Kailan? Kailan tayo naging new creature? Kailan? Nung tayo ay tumanggap kay Jesus. Amen. Automatically, nung tinanggap natin si Jesus, anong sabi ng Biblia? You are a new creature. Amen. New creature. Anong ibig sabihin? Oh, I like the word new. Ha? Sino sa inyo dito, mga kapatid, gustong bagong cellphone? Sino may gusto? Bagong cellphone? Sino gusto? Taas kamay. Ito. Wag na to. Luma na to. Ha? Bagong cellphone. Sino sa inyo dito gustong bagong sapatos? Siyempre, gusto natin. Sino sa inyo dito gustong bagong coat? Ha? Mga fathers, pagkitaas ang kamay. Tatay. Come on. Oh, sino sa inyo dito gustong bagong asawa? Oo, bakit nagtaas ka ng kamay? Baka si Brother Rolly na nakataas pa rin ng kamay, ha? Ha? Delikado ka, Brother Rolly. Ha? Humingi ka kaagad ng tawad mamaya, ha, sa altar, ha? Oh. Kailan nyo, ha? Pero mga kapatid, ang inilagay ng Diyos sa atin ay hindi material na bagay, kundi divine nature. Can you shout aloud amen for that, mga kapatid? Kaya pag tinanggap mo ngayon si Kristo, ano sabi ng Biblia? Nilagyan ka ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, nilagyan tayo ng Diyos ng buhay ng Diyos. Dati, wala tayong buhay mula sa Diyos. Pero nung tinanggap natin si Kristo, nilagyan tayo ng Diyos ng bagong buhay. New creature. Amen. And that is the life of the Lord Jesus Christ. Kapatid, kung natutuwa ka na magkaroon ng bagong cellphone, hindi kaya tayo natutuwa na magkaroon ng bagong buhay? Amen. Bagong buhay. Bagong nilalang. Sinong lumalang sa'yo? Ibig sabihin, sinong gumawa yan? Jesus, God, Diyos. Amen. Kapatid, tinan nyo na maigi. Kung nagkaroon ka ng bagong cellphone, ingat na ingat ka. Tama. Cellphone lang yan. Bago pa lang yan, pambira. Bago pa lang yan. Ayaw mo na may scratch. Tama. Ayaw mo na may, ano yung Tagalog yung scratch? Gasgas, yun, pambira. Ayaw mo na magasgasan, tama. Konti lang. Bagong kotse, ayaw mo na magasgasan. Bakit yung asawa mo bago? Dami ng gasgas. Amen. Bagong kasal pa lamang. Hindi pa kinakasal, may gasgas na. Nasaan si Kiray? Ay, hindi pa kinakasal, nagtatampu-tampuhan na.
O, hindi pa kinakasal. Ba't di ka nagpaalam sa akin? Sila, paalam ka, ako hindi. hindi, hindi pa kinakasal yan. Lalo na pag ikakasal na. Amen? Oh, yung iba nakasimangot. Ayan, siguro natural man ka, nakasimangot ka. Ha? Amen, nakikinig mga kapatid. Bakit? Makarelate sa spiritual na bagay. Ha? Nagkakaunawan tayo? Pambira, kasarap kaya. Isipin nyo na maigi. Nilagyan ka ng Diyos ng kanyang nature. Hindi ba kayo natutuwa? Samantalang nung natural man ka, basura ka. Alin nyo ba na basura ang isang taong walang Kristo? Kaya nga pupunta ka sa impyerno eh. Bakit ang impyerno ay hinalintulad ng isang basurahan? Ang impyerno ay pupuntahan ito ng mga demonyo, design ito para sa demonyo. Hindi ito dinisign ng Diyos para sa tao. Pero bakit maraming pupunta sa impyerno na tao? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Sapagkat maraming mga tao na ayaw tumanggap kay Kristo. Come on, amen! Pero kapatid, di ba dapat tayong magpasalamat sapagkat basura ka, basura ako, makasalanan tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, lalagyan kita ng buhay ko. Lalagyan kita ng nature ko. And that is the divine nature of God. And God made us new creature. Malinaw ba yun? Kaya nga mga kapatid, pahalagahan natin yung pagtanggap natin kay Hesus Kristo. Ito ngayon. Alright. Let's read the verse. Anong sabi ng Bible dito? Anong sabi niyo? Old. Come on. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a... Sandali. Alam niyo ba ibig sabihin ng new? It means freshness. It means brand new. It means clean. Amen? It means pure. Kaya nung tinanggap natin si Kristo, anong inilagay ng Diyos sa atin? His divine nature. New creature. Ibig sabihin, nilinis ka ng Diyos. Amen? Pinatawad tayo ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos. Nilinis ka ng Diyos. Yung dumi tinanggal ng Diyos. Bakit? Lahat ng dumi natin, inako na ni Kristo, binayaran na tayo sa cross ng Kalbaryo so that, kapatid, pwede na tayong malinisan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at nung nagsisi na tayo ng kasalanan, tumanggap tayo kay Kristo, clean na tayo. He cleansed from His own blood. Amen? Pure na tayo. Wow! Amen? So that, anong sabi ng Bible dyan? All things are passed away. Amen? Old things, ano yung old dyan? That's the natural man. Amen? That's the natural man. Ano yung old dyan, kapatid? That's the old man. Yan yung basurang pagkatao natin. Kaya sabi yan, all things are passed away. Anong ibig sabihin yung salitang pass away? Hiniwalay. Wala pa ba dyan si Vincin? Ay, bakit pumunta pa doon? Alright. Kailangan ko ng dalawang tao. Halika, Pasyo. Yan. Halika, ano. Hawakan mo. Dito kayo. Yan. Yan. Hawakan mo yan. Diyan. Di ko naman dito. Yan. Yan. Ipakita mo, ha. Yan. Tama-tama. You are the natural man.
Oh, you are the spiritual man. Alright, nakikinig kayo? Anong ibig sabihin ng spiritual, natural? The old man. Yan yung hindi makakaintindi. Share mo ng Bible, foolishness sa kanya. Yayain mo sa Bible study, mas pipiliin niyang mag-chicks-chipasyo. Yayain mo mag-Bible study, mga kapatid, yayain mo sa simbahan, mas pipiliin niyang puntahan yung pang-apat na jowa niya. Oh, abay, sa pogi naman yan. Marami din mabubulag dito. Ha? Wala, lahat ng bagay patungkol sa Diyos, walang kwenta sa Kanya. Bakit? That's the natural man. That's the old man. Amen? Pero mga kapatid, yung spiritual man, that's the new man, meron na siyang tinatawag na divine nature. Amen? Ito kapatid, hindi mo magugustuhan lahat ng bagay patungkol dito sapagkat basura lahat ng bagay patungkol dito. Kaya kayo mga nagsasabing tumanggap na kay Kristo, pero ang itsura nyo, ang buhay nyo, ganito pa rin, abay mag-isip-isip kayo. Hey, amen! Come on, makinig ka na maigi. Ibig sabihin, wala kang Kristo, hindi mo tiyak na tumanggap kay Kristo, pagka isi-share sa iyo yung tubig ng bautismo, sasabihin mo, tsaka na lang yan, walang kwenta sa iyo lahat yan. I hope nagkakaunawaan tayo. Pero, nung tinanggap na natin si Kristo, anong sabi ng Bible, mga kapatid? Anong sabi ng Biblia? Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. Ano sabi niya? Old. Saan yung old? Dito, doon. Dito, all things are pass away. Ano yung old things, mga kapatid? The old man. Yung unsaved na tao, yung walang Hesus Kristo sa puso niya. Pero nung tumanggap na sa Panginoon, all things are passed away. Hiniwalay na ito. Ito ka. Dati nandito to. Liga. Pasyo. Dito ka sa harapan niya. Yan. Dati, ito yan. Pero nung tinanggap si Kristo, hiniwalay yung old things. Naunawan nyo? Naintindihan nyo ba yung hiniwalay? Pag sinabing hiniwalay, hindi magkasama. Kaya nga, hiniwalay. Makinig. Hey, gising. Gising. And then, anong kasunod ng verse? Behold! Look at the verse. Behold, all things are become new. Nung hiniwalay na ito, alin na lang po ang natira? New man. At ang sabi ng Bible dito, mga kapatid, all things are become new. Kaya ngayon, tinanggap mo si Kristo, bago ka na. Hindi ka binabago, kundi bago ka na. Is that clear? Hindi ka unti-unting binabago, automatically, bago ka na. Hiniwalay na yung all things. So, anong gagawin mo? Anong natira na lang sa'yo? New. So, anong gagawin mo, mga kapatid? Ang tanong, bakit, pastor, balik-balik pa rin ako sa ano? O katulad niya, mga kabataan, ang itsura nyo, natural man. Buhok nyo, parang ikaw si Pukupong. Paengot-engot ka pa rin. Di ba?
O, tinan nyo, bakit? Masama bang magpagupit ng ganito? Itsura masama, pero gupit at least. Di ba? Medyo taas mo, Roy, para yan, gumagwapo ka eh. Pag natakpan yung, alam nyo, pag natakpan yung mukha niya, mas gwapo siya. Oh. Kaya lang sabi ni Karil, mas magwapo daw si pagka nakababae. Old woman. Joke lang yon, baka totohanin nyo na naman. Natural men yon. O, tinan nyo naman mga kapatid. Ito, dapat ninyong maunawaan, sabi nga ni Pastor Will, hindi mo pwedeng baguhin yung binago ng Diyos. Ang dapat mong gawin, yung binago ng Diyos, palakasin, palaguin ito. Nagkakaintindihan ba tayo ngayon? Ha? Malinaw ba sa inyo mga kapatid? Wala na tayo ito. Kaya nga sabi ni all things are pass away. Hiniwalay na ito. Tanong, bakit nabalik ka rito? Yan ang magandang tanong, di ba? Di ba hiniwalay na? Di ba inalis na? Pero bakit bumabalik ka rito? Yan ang preaching mamaya hapon. Kaya huwag niyong imimiss ito. Ngayon, ang gusto ko maipakita sa inyo na malinaw, dati, ito ka. Doon ka sa harapan. Pasyo, sa harapan. Yan. Huwag kang masyadong dumikit, baka may in love ka. Baba mo. Yan yung isang tao noon. Pero nung tinanggap si Kristo, iwalay na. Iwalay. Yan. Hiniwalay ka na. Anong natira? The new man. May Kristo na ito. May buhay na walang hanggan na ito. May personal relationship na kay Kristo. Ito na lang ang natira sa iyo. Bakit? Hiniwalay ka na doon. Now, ngayong umaga, malinaw ba sa inyo yung pagtanggap nyo kay Kristo? Ito ang kalagayan mo. Come on, amen? Ito ka na. Naintindihan natin? Kaya pag nandito ka na, ginawa ka ng Diyos na spiritual man, ginawa ka ng Diyos na new creature, nilagyan ka ng Diyos ng divine nature, ginawa ka ng Diyos na new man, at ang sabi ng Bible dyan, mga kapatid, all things are become new. All things are become new. Yan na yung kalagayan mo. Sabi ko sa inyo, bagong cellphone lang, ayaw mo ma-scratch. Ayaw mo magasgasan. Pero kapatid, alam mo ba, itong new man na spiritual man, pure. Fresh. Kaya makita niyo naman si Roy, fresh. Baba mo. Yan, para makita ka ni sister. Now ngayon mga kapatid, ito ang totoong kalagayan natin pag tinanggap natin si Kristo. Tumayo tayo lahat. Aka na muna. Thank you, Pastor. Roy, thank you. Come on, let's come to the altar. Gumawa tayo ng decisions sa Panginoon. Come on. Habang tumutugtog, kapatid, I hope the message is very clear. Kayo matatagal na dito at pinagluloko nyo yung buhay Kristiyano nyo, dapat makita nyo ngayon ang linaw pag tinanggap mo si Kristo. Do you like to be a new man? Tanggapin nyo po si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas nyo. Come on.
Alam niyo mga kapatid, pag nauunawaan niyo na malinaw ang pagtanggap kay Kristo, kailan naman hindi mo babalikan yung basurang buhay mo, kundi iti-treasure mo yung new man na ginawa ng Diyos sa'yo. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. I've done my part, O God, I've done my best. At ngayon po ay iniling ko po, kung meron po sa aming mga minamahal na po na bisita, na hindi pa po nakakasigurado, hindi pa malinaw sa kanila, yung kanilang pagtanggap sa inyo as their Lord and Savior, O God, bago po nila iwanan ng building na ito, ay maging malinaw po sa kanila at tumanggap sa inyo at sila po ay sumunod na masaya in water baptism sa inyo, Panginoon. Ganon din po bawat isa. Maraming matagal na po silang umaten dito, Panginoon. Pero walang linaw sa kanila ang kanilang kalagayan na sila po, Panginoon, ay nilagyan niyo po kami, Panginoon, ng divine nature, and that is your nature. And what a privilege, O God, to have that nature. Binigyan nyo kami ng eternal life. Eternal life is your life, O God. Pero ibinigay nyo sa amin para maisabuhay namin. Ginawa nyo kaming bagong nilalang. Pure. Clean. Kaya Panginoon, tulungan nyo kami, O Diyos, na mamuhay po kami dito. Palakasin namin ito. Palaguin namin ito. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumago sa aming new creature, new life, the spiritual man. I-bless niyo po ito sa aming buhay, Panginoon. Hiniwalay niyo na po, Panginoon, yung old things, yung natural man. Tinanggal niyo na po, hiniwalay niyo na po. Kaya iisa na lamang po yung aming inyong ibinigay na dapat na po naming isabuhay, and that is your life. I-bless niyo po yung mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope, mga kapatid, we can shout aloud amen for that message. Amen.